Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron palang Undersecretary ng DPWH, Department of Works and Highways, na pinakamayaman sa buong mundo na Undersecretary. Wow naman! At sinibak na ito ni PBBM, bago lang. Kasi nga nadiskubre na nagpapayaman sa pera ng bayan. Naku, grabe. Alam naman natin na ang DPWH ay yun palang may pinakamalaking budget sa lahat ng ahensya o departamento ng gobyerno ng Pilipinas. Ang DPWH ay merong estimated na 442 billion pesos na budget nitong taon na ito, 2025. Kaya meron talagang yayaman diyan, di ba? Grabe. At ito pala ay taga Region 4 yata ang dinig ko. Well, para sa detalyadong balita, narito ang ating kaibigang Corina Sanchez sa Bilyonaryo Channel with Ping Lacson. Sinibak ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang Undersecretary ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Nagpayaman lang daw kasi ito sa pwesto ayon kay Senador Erwin Tulfo. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Binunyag ni Senator Erwin Tulfo na kilala na ni PBBM ang mga nasa likod ng umano'y flood control project scam sa bansa. Sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Tulfo na isang mataas na opisyal ng DPWH ang inalis sa pwesto at nilipat na sa kasagsagan ng investigasyon kasunod ng SONA ng Pangulo. Hindi pa pinapangalanan ng opisyal, pero isinalarawan nito ni Tulfo na pinakamayamang undersecretary sa buong mundo. Mayroon din anyang 35 House Representatives ang tukoy ng mga kontraktor ng mga proyekto ng pamahalaan at pinauubayan na niya sa DPWH at Malacanang na sila ay pangalanan. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo at binulsan nyo lang ang pera. Ito mga kababayan bago pa pala ang SONA, before the SONA, ay tinanggal na ni PBBM sa pwesto at inilipat ito. Dapat ilipat sa pagka-janitor diba? Kahit na yung sweldo niya ay undersecretary, pero ang trabaho niya ay janitor doon sa CR na mababaho. Grabe, pinakamayamang undersecretary sa buong Pilipinas at sa buong mundo, sabi ni Erwin Tulfo. Taga Palawan yata kasi dito ay pinaringgan tayo na sa balitang ito na ang Palawan ay hindi naayos. So ibig sabihin taga Palawan yun na undersecretary. At napakayaman daw Magiging undersecretary ka lang, mayaman ka kagad. Grabe naman yan. Si Manny Pacquiao nga, pinaghirapan niya ang yaman niya diyan sa DPWH, pirma-pirma lang Grabe naman. Dapat kasi meron talagang death penalty. Yung death penalty, kapag naibalik yan at gagawa ng special na batas na death penalty para sa mga tiwaling opisyalis ng gobyerno, tulad ng mga senador, undersecretary at iba pang mga pwesto dyan na malalaki ang ranggo. Lahat ng opisyalis ng gobyerno ay firing squad kapag nagkasala. Yun ang niyan, kasi matatakot talagang gagawa. O bakit hindi gagawa ng batas? Dahil ba lahat ay nagnakaw? Dahil ba sa Kongreso ay maraming magnanakaw din? Kaya takot sila aprobahan ang death penalty para sa mga opisyalis ng gobyerno. Meron nang nagpasa ng ng bill pero hindi na-approve. Paano ma-approve yan ni firing squad Paano ma-approve yan? Firing squad. Baka lahat dyan nagnakaw Magnakaw ka ng 100 pesos at magnakaw ka ng 1 million. Pareho lang yun sa mata ng Diyos, magnanakaw ka. Pero okay na rin yung nagnakaw lang ng 100 pesos, di ba? Parang namalimos lang. Pero yung nagnakaw ng katulad nitong pondo ng DPWH, na grabe, bilyones, ay dapat talaga death penalty para hindi na matularan pa. Sabi ni Sen. Erwin, kasama sa napuna ng Pangulo ang mga flood control project sa isang island province sa Region 4B o Mimaropa na pinaglaanan ng bilyon-bilyong pisong pondo pero misdulang lalong binaha ang lugar.
Bago pa ang SONA ng Pangulo, nagsagawa na ng consultative meeting si Tulfo sa Palawan, kasunod ng naranasang malawakang pagbaha noong Pebrero. Dito nalaman ni Tulfo na ang mga dating daluyan ng tubig gaya ng mga creek sa Puerto Princesa, tinayuan na ng mga bahay o gusali. Nabatid na naitayo ito nang walang building permit mula sa City Engineering Office. At ang mga dating daluyan ng tubig gaya ng mga creek sa Puerto Princesa, tinayuan na ng mga bahay o gusali. Nabatid na naitayo ito nang walang building permit mula sa City Engineering Office at may ilan namang kumuha lang nang maitayo na ang mga istruktura. Eto na kasi ang ano diyan dapat merong permit galing sa DENR kapag magtayo ng mga bahay sa malapit sa mga creek o malapit sa mga bundok. Kasi ito yung nakakasira nga ng kalikasan. Katulad na lamang kapag yung daluyan ng tubig ay mabara, di ba? Kasi tinayuan ng building na wala yung creek. So hanap ang creek ng ibang malusutan na lugar, kaya doon nagkabaha. Yan ang problema kasi sa management ng gobyerno. DENR ang dapat dyan At saka dapat talaga isama ang DENR sa application ng building permit. Hindi lang city mayor, kundi DENR. Kung magtayo ng bahay malapit sa dalampasigan, sa bundok, sa creek, sa river, yung mga ganyan. Kasi sa kalikasan yan anong trabaho ng DENR? Saka dapat mag-inspeksyon ang DENR na ops, wag dyan kasi creek yan, bakit tinambakan nyo? Kaya ganun. At isa pa, itong ang budget ng DPWH na flood control budget na hindi nila ginastos ng tama. Ito ang pinakasanhi ng pagbaha dyan sa Palawan na grabe. Grabing pagbaha dahil ang budget ng flood control ay nilagay sa bulsa. Okay, tapusin natin ang video courtesy sa atin ng Bilyonaryo Channel. I'm sorry to say this, but I am frustrated. We will conduct an investigation in this matter. The Senate inquiry promise ang mga waterways na tinayapan ng bahay. I'll be calling for immediate investigation in this matter para po ma-resolve ito once and for all. Nakatakda pang schedule ng Senado ang resolusyon ni Sen. Erwin na investigasyon sa malawakang pagbaha sa Palawan. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Sinibak ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang Undersecretary ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Nagpayaman lang daw kasi ito sa pwesto ayon kay Senador Erwin Tulfo. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Binunyag ni Senator Erwin Tulfo na kilala na ni PBBM ang mga nasa likod ng umano'y flood control project scam sa bansa sa isang panayam sa radyo. I'll be calling for immediate investigation in this matter para po ma-resolve ito once and for all. Nakatakda pang schedule ng Senado ang resolusyon ni Sen. Erwin na investigasyon sa malawakang pagbaha sa Palawan. Mga kababayan, na-actionan na, di ba? Lagot ang mga taga-DPWH ngayon, lalo na yung mga matataas na ranggo diyan na opisyalis, kasi nga kahit yung undersecretary nila ay napatalsik na kaya sunod-sunod na yan kasi malalaman kung sino ang nag-ano diyan, di ba, yung gumagawa ng anomalya sa budget at pag-manipulate nito. Alam naman natin kung magkano ang mga komisyon, di ba, kapag ibigay mo sa subcontractor, sa contractor. Meron talagang para sa mga taga-DPWH dyan. Kaya nga, karamihan ng project ng DPWH ay ibinigay sa mga subcontractor Kasi doon sila magkapera kasi merong komisyon. Kaya ibibigay nila sa ibang contractor, private contractor, hindi Dapat kasing gagawa ng mga highway talaga ay DPWH. Bakit hindi nila kaya bumili ng mga ekwipo? Bakit doon talaga tatawag sa sa mga private contractor? Yan ba ay para sa 10%, 20% na komisyon? Grabe talaga. Kaya ito, ayon to kay Erwin Tulfo, ay nabuking itong pinakamayaman na undersecretary. Isinumbong kay PBBM, talsik ka agad. Kaya buti nga sa kanya. Di ba? Kulang pa yun Dapat bayaran niya yung ninakaw niya. Yun ang dapat gawin sa mga magnanakaw na opisyalis, na ikulong pa and then
pagbayaran niya kahit kalahati sa kanyang ninakaw. Hindi yung kulong lang. Para talaga walang mamaris, hindi mapamarisan ng iba pang mga nag-isip na magnakaw. Anong masasabi niyo mga kabayan, mga ka-Golden Boy, tungkol dito sa mga pagnanakaw ngayon ng DPWH na nabulgar? Nanakaw sa pundo ng bayan, pag-comment sa ating comment section, at sa mga bago pa lamang nakapasyal, nakabisita sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong na para sa aming mga content creator. Hanggang sa muli, paalam.